kapatid na tamang daan, nandito na tayo sa tamang daan. Huwag na tayo maghanap pa ng iba. Ano po? There is only one way going to heaven. It is through Jesus Christ. No? Sa Kanya lang tayo merong access to our Heavenly Father. Okay. Mas marami ako sa pangatlo, mga kapatid, is the Holy Spirit. Kasi sabi dyan, Jesus promises the Holy Spirit. So, John 14:16 to 18. Let's read. John 14:16 to 18. And I will ask the Father, and He will give you another counselor to be with you forever. The Spirit of Truth. So ano po yung Holy Spirit? He is the Spirit of Truth. The world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He lives with you and will be in you. 18. I will not leave you as orphans. I will come to you. So, nung si Jesus Christ, no, ay umalis, hindi niya iniwan, syempre nagpanulungkot, di ba? Ito yung parang parting words ni Jesus sa kanyang mga disipulo. And yung mga disciples niya ay lagi niyang kasama. Di ba? Kung tayo rin, katulad si Pastor, nung umalis si Miss Alma, umalis, di ba? Dahil magka-pastor. Sino ba namang hindi malulungkot kung yung sabay umalis, di ba? Ganito rin yun, dapat nararamdaman tayo. Kasi one way or another, meron din tayong mga umalis sa buhay natin. Holy Spirit, siya yung, yung He can be anywhere. Di ba? Kasi Kristo, limited yun. Kailangan niyang pumunta dito, doon, di ba? Magta-travel, ganyan. Pero yung Holy Spirit sa atin ngayon, it can be anywhere, di ba? The Holy Spirit can be anywhere. So, by the Spirit, the Savior would be accessible to all. Kaya nga, hindi ko maintindihan, mga kapatid, kung bakit merong mga turo na nawawala na yung Holy Spirit. Hindi ko talaga mag-grasp sa aking isip, kahit na finite man lang ang aking isip, bakit hindi nila kinikilala na ang Holy Spirit, na kasama siya sa Godhead? Ano po? Kasi malinaw naman ang Biblia. Ano, mga kapatid? At all times and in all places, when we feel helpless and alone, the Comforter will be sent in answer to the prayer of faith. Ang ating Panginoon, He rejoiced because yung Holy Spirit was the highest of all gifts that He could give to His disciples. Ano? Iyon to yung sinasabi sa ating libro. Jesus rejoiced because the Holy Spirit was the highest of all gifts. Ang kasalanan could be resisted and overcome only through the mighty agency of the third person of the Godhead. Ulitin ko, sin could be resisted and overcome only through the mighty agency of the third person of the Godhead, who would come in the fullness of divine power. Christ has promised the gift of the Holy Spirit to His church, sa atin ngayon, to His church. But like every other promise, it is given on conditions. Marami sa atin ang nagpo-profess to claim the Lord's promise, right? We talk about Christ and the Holy Spirit. Pero bakit parang wala naman tayong na benefits? Parang wala namang nagbabago. Parang iniisip natin, wala naman, parang walang effect sa ating word ngayon. Bakit kaya? Ang unang reason na sinabi dito ay, they do not surrender the soul to be guided by the divine agencies. We are not fully surrendering ourselves, no? Para tayo ay mag-guide ng divine agencies, ang sabi. Second reason is, we cannot use the Holy Spirit. Ang sabi, the Spirit is to use us. Tama ba yun, Brother Ricky? We cannot use the Holy Spirit. The Spirit is to use us. No? Dapat nagpapagamit tayo. No? Hindi natin pwede, I have the Holy Spirit, no? Pero iba naman ang iyong kinabubuhay, no? Dapat magpagamit tayo sa Holy Spirit. Oh. Many want to manage themselves, sabi. I am the boss of myself. Di ba?
Usong-uso ngayon yan, naririnig ko yan lagi eh. Oh. Only those who wait humbly upon God is the Spirit given. Ayan. This promised blessing, claimed by faith, brings all other blessings together. Ito ang maganda. Christ is ready to supply every soul according to the capacity to receive. Christ is ready to supply every soul according to the capacity to receive. No? Dapat kasi tayo, kapag tayo ay, kaya nga sinasabi nila lagi, yung cup, dapat i-empty mo, di ba? Para malagyan ng malagyan. Kasi kapag full na yan, mag-overflow lang siya. So, paano ka lang makaka-receive, no? Kailangan lagi kang dapat humble ka. You know, hindi yung meron tayong spirit na you know it all. Kasi pag may spirito na you know it all, wala ka nang kailangang i-feel. Kasi you know it all, di ba? Si Jesus Christ, napaka-humble. Tayo pa kaya, hindi natin makuha yung spirit of humbleness ni Jesus Christ. Di ba? Kaya it's an eye-opening for us this year na kung ano man ang ating capacity na ibinigay sa atin ng Panginoon in leading our humble church, mga kapatid, dapat lagi tayong humihiling na we will be guided by the Holy Spirit. Magpagamit tayo sa Kanya palagi, mga kapatid. So next is the wonder privilege of prayer. Sa 17 na tayo, 17. Ito yung pinaka-longest prayer ni Jesus Christ. Unang-una, John 17, 3-5. Okay, 3-5, Jesus prays for Himself. No, pinanalangin niya rin yung sa kanyang ama, yung kanyang sarili. Anong sinabi niya? 17, 3-5. Now this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. I have brought your glory on earth by completing the work you gave me to do. And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. Ang ganda ng prayer ni Jesus Christ para sa kanyang sarili. Sabi niya, and now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. So hindi rin maganda na hindi rin mali pala na tayo ay magpe-pray din ng para sa ating sarili. Kasi dito sa prayer ni Jesus Christ, He prays for Himself too. 'Di ba? Kasi kalimitan, hindi rin naman maganda na sarili mo lang nila pinagpe-pray mo. Kasi ang susunod, Jesus prays for His disciples. Okay, let's read John 17:11 and 15-19. Nasusundan niyo ako, mga kapatid? Magbasa kayo, John 17:11. Ano ang sabi dyan? I will remain in the world no longer, but they are still in the world, and I am coming to you. Holy Father, protect them by the power of your name, the name you gave me, so that they may be as one as we are one. Father, hindi na ako magiging kasama ng aking mga disipulo. Pero sila ay mananatili dito sa world. So ang sabi niya, Father, protect them by the power of your name. Susunod, 15-19, ang sabi niya, my prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. They are not of the world, even as I am not of it. 17, sanctify them by the truth. Your word is truth. 18, as you sent me into the world, I have sent them into the world. For them I sanctify myself, that they too may be truly sanctified. Ang sarap pakinggan. Pag kami po ay nagse-serenade, lagi naming closing song ay, someone is praying for you. Diba? Someone is praying. Yan lagi ang aming closing na inaawit, someone is praying for you. Na-experience nyo na po ba na somebody is praying for you? Diba? Ano po ang pakiramdam nyo when somebody is praying for you? Unknowingly,
Maganda, no? Pero kapag no, yung talagang pinagpipray ka, no? Somebody is praying for you. Iba ang pakiramdam when somebody is praying for you. 'Di ba? One time, mga kapatid, nasa mamsi kami ng husband ko, si Federico. Buhay pa si Pastor din noon, Pastor. Kasama namin siya dun sa cafeteria ang setting. Nasa cafeteria kami. Tapos nakausap pa namin si Pastor D. Pero may sakit na siya this time. Tapos meron kaming na-meet na guy doon na ang ministry niya is ini-sponsoran siya. Meron silang parang prayer something ministry na pumupunta talaga sila sa ibang bansa. So nung nagkakwentuhan kami, sinabi niya yung ministry niya, at that time, si lola ko ay na-confine. Naka-confine dun sa taas. So, dahil sabi ko, ay, yun ang ministry niya, nagpe-pray. Bumupunta pa sa ibang bansa dahil diyan sa ministry. Sabi ko, brother, can you pray for my lola? Kasi naka-confine siya diyan sa taas. Ang sabi ba naman niya, naglitan niya pa siya, na ayaw, parang sabi niya, kailangan tayo, marunong tayo mag-pray, hindi tayo magre-rely na somebody is praying for us. Alam niyo mga kapatid, ano kaya sa pakiramdam nyo na kayo ang naghingi ng prayer dahil gano'n ang ministry tapos gano'n ang isasagot sa inyo? 'Di ba? Mas madali, ano bang mas madali? Mag-offer ka ng prayer so nanghingi o lilitanyahan mo pa ako ng mga ganong litanya? Alam niyo mga kapatid, nung sinabi niyang gano'n sa akin, hindi na lang kami nag-insist na ipag-pray niya si Lola. Sinearch ko siya ngayon. Sinearch ko siya. Oh. Nakita ko yung ministry niya, nasa YouTube. Sabi ko, grabe naman tong tao. Sabi ko kay Papa, grabe naman to si brother. Nanghingi lang ako ng prayer para sa lola ko. Hindi pa ako ipagpipray. Pero ganito pala ang ministry niya. 'Di ba? Kumbaga ikaw na nanghihingi ng prayer for somebody at hindi ka pagbibigyan, parang nakakalungkot, knowing na ganun din ang ministry mo. At kapwa naman kayong Adventist, dapat nagkakaintindihan tayo. 'Di ba? So mga kapatid, when somebody asks na ipag-pray nyo sila, please do so, no? Huwag tayo mag-hesitate na hindi natin sila ipag-pray at lilitanyahan nyo sila ng, kapatid, dapat matuto kang mag-pray, hindi ka magre-rely ng prayer ng iba. 'Di ba? I experienced that, mga kapatid, at parang heartbreaking for me na merong ganoon. Sana hindi mangyari sa atin yung mga kapatid, ano? So, hindi na kami nag-insist. Okay, Jesus prays for all believers. Hindi lang siya nag-pray for himself. Hindi lang siya nag-pray for his disciples. Jesus pray for all believers. Saan yan makikita? Sa John 17:20 to 21 and 24. Pinili ko na lang mga kapatid. John 17:20 to 21. My prayer is not for them alone, ang sabi ni Jesus. I pray also for those who will believe in me through their message. 21. That all of them may be one. Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us so that the world may believe that you have sent me. 24. Father, I want those you have given me to be with me where I am, and to see my glory, the glory you have given me because you loved me before the creation of the world. Dito natin makikita na si Jesus Christ talaga ay ano siya, He loves, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So dito natin makikita yung manifestation na talagang ang Panginoon, si Jesus Christ, gusto niya talaga lahat ay makasama niya. No? Ayaw niya na talaga, sabi ay gusto niya na makasama tayong lahat na walang mamimiss sa bawat isa sa atin. No? Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Kaya nga tayo ay pinag-pray niya ang kanyang mga disipulo, pinag-pray niya ang lahat ng maniniwala, those who only believe. Kasi wala namang power ang Panginoon kapag hindi ka naman naniwala sa Kanya, di ba? Kailangan maniwala ka. Kaya sabi, Father, I want those you have given me to be with me. Gusto nyo ba yon mga kapatid? Si Jesus gusto. Ang tanong, gusto ba natin?
'Di ba? Yan yung ating pag-isip-isipan. Kasi ang Panginoon nag-o-offer siya ng mababuti, lahat, mabuti. God is good all the time. Lagi nating sinasabi. Ang ino-offer niya, every good gifts comes from Him. 'Di ba? Ang tanong na lang sa atin, mga kapatid, gusto rin ba natin yung ino-offer sa atin ng Panginoon? 'Di ba? Nasa atin na yon kung ating igagrab yung ino-offer sa atin ng Panginoon. Ang sabi nga ng ating mabuting kapatid na si Ellen White, to pray in Christ's name means that we are to accept His, unang-una, character, manifest His Spirit, and work His works. Ulitin ko mga kapatid to pray in Christ's name means that we are to accept His character, manifest His Spirit, and work His works. The Savior saves men not in sin, but from sin. And those who love Him show their love by, sige nga, dugdugan nyo nga, kapatid. And those who love Him show their love by, anong sagot? Hulaan nyo naman, mga kapatid. Ha? Hindi? And those who love Him show their love by, hindi? Sige, makahula. Pastor. And those who love Him show their love by, lagi natin ito sinasabi, letter O. Obedience. Yan, mga kapatid, huwag niyong kakalimutan yan, Those who love Him show their love by obedience. Pero ako dadagdagan ko, complete obedience. No? Hindi lang selective. No? Hindi dapat, ito lang gusto kong sundin, ito lang gusto kong hindi, ganon. Dapat complete obedience. No? Ang tanong, do we love God? Can we honestly say that we really love God? Ayan, kayo na magsasagot niyan sa sarili nyo. In closing, mga kapatid, ating sabay-sabay na basahin, malakas, no? In closing, 17 verse 25. Nakita niyo na po? Let's recite together 17:25. Go. Righteous Father, though the world does not know you, I know you, and they know that you have sent me. I have made you known to them, and I will continue to make you known in order that the love you have for me may be in them, and that I myself may be in them. Nagbasa ba po kayo together with me? Maraming salamat, mga kapatid. Mga kapatid, this year, God is offering His presence through the Holy Spirit to be with us. God is offering His love. Noon pa, bago pa tayo nagkasala, Christ loved us. Christ is offering so many things for us this 2026. At alam ko, mga kapatid, na meron kayong pinagdadaanan ngayon. Ako, nag-share ako sa inyo. Just, sabi nga, let not your heart be troubled. Trust in me, trust also in God. And that's my prayer for all of us this evening Sabbath. Happy Sabbath po sa inyo. Bilang tugon sa ating mensaheng narinig, atin pong awitin ang Trust and Obey sa may bilang 4 o 3.
Thank you, loving Father, for the message na patuloy na nagpapaalala sa amin. Despite of our doubt, pag-alilangan, ay patuloy niyo pong pinapalakas kami. At kayo mismo ang nagsabi na kayo ang daan, katotohanan at ang buhay. Salamat, Panginoon, na kami ay patuloy na inyo pinapaalalahanan na magkaroon po kami ng puso na complete obedience sa inyo. Tulungan po kami, Panginoon, na sa aming kaharaping taong ito ay inyo po kaming gabayan, pagkalooban ng pusong mapagmahal, mapagkumbaba at magpapatawad. Tulungan ang lahat ng mga membro ng iglesyang ito sa pangunguna ni Pastor na kami ay maging matatag at patuloy na magpasakop sa inyo. Salamat sa inyong pangako. Ang lahat na ito'y aming hiling sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.